ang pinakamataas po sa legal department, hukuman ho natin. Supreme Court, napakaraming kalokohan nitong mga damuhong ola na to eh. Makapanakot lang kayo, no? Mario Joseph, mag-iimbento kayo ng kung ano-ano. May nagtanong sa akin, Boss Ray, pahingi advice. Please hide my identity. Magandang araw. Kami ay inaabisuhan ka sa ngayon na makipag-usap ng maayos patungkol sa iyong utang dito kay sapagkat nananatiling hindi bayad ang iyong inutang. Bilang paalala sa iyong obligasyon, sa pamahalaan ng Batas ng Pilipinas, sa ilalim ng Republic Act No. 9510, Credit Information System Act or KISA, ipapadala ng aming legal team ang inyong pangalan sa isang higher legal department. Inaasahan namin ang iyong kooperasyon. 1 day overdue lang po ako at nag-chat na agad sa messenger ko. Anong dapat kong i-reply sa taong to? Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. So, halatang halata na po dito sa mensahe na to na wala silang alam sa batas at nililin lang ho kayo. Okay, bakit ho? Okay. Ayun ho kasi dito sa mensahe na pinadala niyo sa akin, no? Ipapadala daw ng kanilang legal team ang inyong pangalan sa higher legal department. Ayon sa Republic Act No. 9510 or the Credit Information System Act or KISA. Okay. Basahin ho natin. Ano ho ba yung KISA or yung Republic Act No. 9510? Okay. Under Republic Act No. 9510, the Credit Information Corporation has the power and functions to receive and consolidate basic credit data, to act as a central registry or central repository of credit information, and to provide access to reliable, standardized information on credit history and financial condition of borrowers. Oh, ito po yung sa CIC. No, ito po yung pagkakatatag ng CIC. O ano yung sinasabi nila na ipapadala yung inyong pangalan sa higher legal department? Oh, lumalabas na naman ang kabubuhan ng mga damuhong to. Di ba? Tinatakot lang ho kayo nitong mga to. Ito pong Republic Act 9510, no, or yung KISA, no, yung Credit Information System Act, no. Ito po yung nagtatalaga sa Credit Information Corporation, or yung CIC, no. Sila po yung yung lagakan, no, ng information ng mga borrowers, no, mga basic information po, no, ng kanilang mga miyembro. So may dalawa hong access yan, yun hong submitting, saka ho yung accessing. O, pagka ho kayo submitting, kayo makakapag-submit kayo ng basic information ng inyong mga kliyente. No po? Tapos meron din ho naman mga accessing, no? Ito ho yung nakakapag-check sila, no? Para malaman kung po pwede ba nilang mabigyan tong kliyente na to, kumbaga pagbasihan. Ano isasabihin ho itong mga bugok na ola na to na na dadaling kayo sa higher legal department? Higher legal department ba? Mario Joseph, kung legal department, wala nang higher pa. Mario Joseph, ang pinakamataas po sa legal department, hukuman ho natin. Supreme Court, napakaraming kalokohan itong mga damuhong ola na to eh. Makapanakot lang kayo, no? Mario Joseph, mag-iimbento kayo ng kung ano-ano. Mario Joseph, Republic Act 9510, idadalhin nyo yung pangalan sa sa higher legal department. Di ba naman kayo mga bugok? Mario Joseph kayo. Dami-dami yung alam na panakot. Di kayo naubusan. Wala kayong kadala-dala Lagi naman kayo napapahiya. Di ba? Wala kasi sa script nyo Kung ano-ano na lang ginagawa ninyo. Para kayo maging relevant. Hindi naman kayo magiging relevant sa pagkaganyan ng ginagawa niyong mensahe. Mali.
Si Mariusip, kisa, papadala niyo yung pangalan para sa higher legal department. Puro kayong mga bugok. Ano ibig sabihin nyo ng higher legal department? Sige nga. There's no such thing na ganyan department. Mga bugok. Mariusip kayo. Legal department nyo yun. Kung siguro kung nasa yun, nasa pinakatuktok na napalapag, yun, higher legal department na, mga bugok. Puro kayo, maka-invento kayo ng departamento. Sa malamang nga, yung legal department nyo, nandun sa tuktok ng building, kaya higher legal department. Diba? So, nagpadala po ng mensahe na to, wag ho kayong matakot. Kagaya ho ng sinasabi ko sa inyo noon pa man, I-research nyo po, meron naman ho kayong cellphone, di po ba? I-google nyo po. Nakalagay naman po yung Republic Act number 95 din. So, makikita nyo naman po ang ibig sabihin yan. Yan po yung pagtatatag po, ng Credit Information Corporation, Kumbaga, isinabatas na po ito ng gobyerno natin, para magkaroon po ng standard. Kumbaga, yung pagkukunan ng informasyon, ng mga lending at financing institution, para po kahit papaano po, may pagbabasihan, yung kanilang pag-evaluate. Isa po yan kasi, hindi naman ho kasi po pwede na kung sino na lang ho po pwedeng bigyan, di po ba? Paano po kung may utang sa kabilang bangko at hindi ho nakabayad, di po ba? Para at least, meron hong basihan yung isang lending o isa pang bangko, di po ba? So, sila na hong bahala ro kung paano nila, i-grade yun, Kaya po tayo dito sa Pilipinas, wala ho tayo kasing rito sariling credit score. May mga kumpanya po, na nag-o-offer ng credit score. Pero yung sarili nating credit score, wala ho tayo niyan. Meron tayo lagakan nung mga credit information, pero yung scoring per se na sarili natin, wala ho tayo niyan. Meron ho yan mga kumpanya na gumagawa ng credit scoring. Pero yung sabihin ho ninyo na yung Pilipinas ho magkakaroon ng credit score o may credit score, wala po tayo niyan. Meron tayo basihan ho. Kumbaga, yung kanya-kanyang kumpanya, kada bangko, kada lending, kada financing, may kanya-kanya ho yung credit score. Kaya nga ho, hindi ho lahat ng nakasama ho or may bad record ho sa CIC, hindi nabibigyan. Hindi ho porkit may record kayo na hindi kayo nakahulog, hindi na kayo bibigyan. Depende ho kasi yan sa risk appetite ng lending, financing, or bangko. Kasi nga, may kanya-kanya ho sila ng credit score. Hindi ho kagaya ng ibang bansa, sa US, sa Europe, may mga yan, may kanya-kanya ho silang credit score. Yung bansa ho nila mismo meron. Lalo ho sa Singapore. Sa Singapore ho, napakaganda ng credit scoring nila, kumbaga ho yan sila kasi nakikita nila yung kung ano ho yung kakayanan talaga magbayad ng tao na yun. Nakikita nila kung saan may utang, kung magkano yung binabayaran, Maganda ho yung nila, credit scoring nila sa Singapore. Kasi dati ho ako nagkaroon ng amo na na Singaporean. So, pinakita ho na nila sa akin kung paano ho yung kanilang way of pagpapautang doon, paano sila mag-evaluate. So, pinakita ho nila sa akin. So, sabi nga nila sa akin, ibang-iba ho yung evaluation sa Pilipinas, kaysa ho sa kanila. Kasi napaka-risky ho talaga magpahiram dito sa Pilipinas. Kasi nga wala ho tayong sariling credit scoring, Meron ho tayo lagakan ho nung mga information nung mga lending, financing at bangko na meron hong hindi nabayaran or let's say bad record po sa utang, Pero yung scoring wala tayo nun. So kung let's say itong lending na to mahaba PC, pwede kang bigyan pa rin kahit meron kang
bad record dun sa isang bangko o sa kabilang financing. No? Ganun po yun. No? Tapos meron pa ho yung NFIS. No? Yung NFIS naman po, puro negative lang po talaga ang nandun. Kaya po yun, tinatawag yun na Negative File Information System. Okay? Ang may ano naman po nun is yung BAP, yung Bankers Association of the Philippines. No? So, kung yung mga lending, financing at bangko member ng CIC, tsaka ho ng NFIS, ay medyo matindi ho yun. No, talagang toro ho, kung kumbaga, maganda ang nun, ginagawang credit evaluation nun, no? Talagang mahigpit, no? Ang mga bangko ho, ganyan, meron na silang CIC, meron pa ho silang NFIS. Kaya ka ho yung iba, hindi nanghihiram sa bangko kasi sinasabi ho, masyadong mahigpit, no? Which is dapat naman ho talaga ganoon. No, hindi mahigpit na nasa tama. No, hindi ko gaya ng ginagawa nitong mga damuhong OLA na to, wala hong evaluation niyan. No, makita lang ho meron kayo ID at yung number niyo ho is connected sa GCash or sa Maya, bibigyan na kayo ng pera niyan. Oh. Kasi ang gusto niyan talaga, magpautang lang ng magpautang. Kaya nga ho, in minutes, nabibigay ng pera yan eh. Kaya nga lang ho, mabilis din ang dyan. Ang sakit ng ulo dyan. Biro 7 araw. Due date mo na. Tapos, bukod doon, hindi pa nasunod sa sa ceiling on interest rate. Ang dami ho nilabag niya mga yan, sabi ko sa inyo. Tapos, ito pinakamalala dyan. Yung mapanlin lang nilang mga mensahe. Hindi naman yun ang purpose ng Republic Act 95 din eh. Yung sinasabi nila na ipapadala yung pangalan nyo sa higher legal department. Ng kamote. Di ba nag-imbento sila? Baka yung legal department ho nila nandun sa top floor, sa pinakatuktok, kaya higher. Di ba? Mga bugok tong mga to eh. Huwag nyo paniwalaan yung mga yan. No? Pag-ipunan nyo at bayaran na lang. No? Para ho matapos na yung problema nyo dyan. No, tapos pagka nabayaran nyo na, huwag nyo na ho silang tangkilikin. Kung gusto nyo ho talagang manghiram, ay dun ho kayo sa mga lending, financing at bangko. No, kasi ho sa kanila, makakapanghiram kayo na medyo malaki at mahaba pa ho ang term. No, tsaka ho ang due date nyo monthly. Hindi kagaya niya, 7 days. Tsaka ang pinaka-importante po is na-discuss sa inyo yung inyong obligasyon na papasukin. No? Yung interest rate, amortization, processing fee, gaano katagal yung babayaran, first due date, lahat po yan i-explain sa inyo. At ang pinaka-importante po is tatanungin kayo kung tatanggapin nyo yung offer po nila. Kung tinanggap nyo, pirma. Tapos ayan na. Kung gaano kahaba yung termino na inapruban na pinirmahan po ninyo, gaano kayo katagal magsasama niyan. Not unless maging kayo. Past due kayo, hindi kayo makabayad ng sa takdang panahon. Yun, medyo hahaba yun. No? Although yung click to accept po, ina-accept na ho sa korte yan, no? At parang na rin ho yan, signature yan, no? Yan ho yung ginagawa nitong mga online lending apps na to. No? Kaya lang, masakit lang ho kasi dito, dapat ho kasi yung click to accept is after i-discuss sa inyo yung loan. Sila walang ditidiscuss eh. Yung ginagawa nila, yung click to accept nila, dun sa unang-unang ginagawa. So, lahat puro panluloko. No? Lahat talaga, puro panlilin lang ang ginagawa nila. Papanlin lang na yung ginawa sa inyo, dun sa click to accept, pati yung mga mensaheng nila, ayan, mapanlin lang pa rin. Kaya huwag nyo paniwalaan yung mga yan, no? Meron naman ho kayong cellphone, meron naman ho kayong Google, di ba? I-Google nyo po, nandyan naman ho eh. Diba? Gumawa kayo ng sarili niyong due diligence, no, para alamin po yung yung binibigay sa inyong mga mensahe. Huwag niyo takutin ang sarili niyo kasi yan ho ang gusto ng mga OLA. No, yung takutin kayo, sirain ho ang inyong isipan, no, para kayo magkaroon ng anxiety at saka depression. Yan ho ang gustong-gusto nilang ginagawa sa inyo. No? Wala ho tayong magagawa dyan dahil hindi ho marunong maningil yung mga yan. No, lahat ho ng ginagawa niyan scripted. Kaya nga ho hindi makapunta ng bahay niyo yan dahil yan. Alam lang niya scripted.
Puro binabasa lang. O pagka tinanong nyo, wala sa script. O di ano mangyayari? Di ngangangahan lang kayo niya. Di napahiya. O di ba? Kaya nga ako pagka yan, inano nyo yung nagtanong kayo at wala sa script. O di ba, minumura na lang kayo at nagagalit? O, kasi wala sa script eh. O di ba? Ganyan, mga kabobot katangayang mga yan. O di po ba? So, huwag niyo na silang anuhin. No, huwag niyo intindihin yung mga ganyang klase ho ng ng mensahe. Puro pananakot at pangharas lang ho yan. Nakita niyo, mapanlin lang pa yung mga mensahe. O di po ba? Maraming salamat po no, sa patuloy niyo pong pagsuporta sa akin. At maraming salamat po sa ipinadadala niyo pong mga mensahe. No? At maraming salamat po sa inyong pag-like at pag-share. No? At I hope po, no, nakakatulong po yung aking mga ginagawang mga video at sana po kahit papano naiibsan po yung inyong mga nararamdaman po na anxiety at depression, no? Yun lang naman ho ang aking gustong mangyari, ano po. At sana po tangkilikin niyo po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.